So, ayun, magsisiyaw-siwan tayo ngayon. Computer assembly and disassembly. So, buksan muna natin yung cover. And ayun, para matanggal yung static electricity. Kasi wala tayong anti-static extra. So, yung alternative na lang. So, proceed na po tayo sa firstly, alisin muna natin yung mga wires. Yan. So, yan. Panel. Tanggal na yung sa power supply. Yan. Panel yan. Basta yan. Connector. Auxiliary 24 pin. Yan. So, yan. Tanggal na natin lahat ng wire. Next na natin yung graphic card. So, unscrew lang natin. Yan. So, madami lang i-screw. Graphic card na yan. So, ayun. Tanggal na natin lahat ng screw. Tanggalin na natin yung graphic card. Yan. So, complete. Next part. So, yan. Yan. Screw lang natin yung motherboard. Yan. Tapos, next na natin yung screw ng power supply. So, yun, natanggal na natin yung power supply. So, eto na, next na natin tanggalin yung SSD. Yan. So, basic lang yun, tanggalin. Next na natin, itong pinamamahal na motherboard. Yan. So, handle lang with care. Tapos, ayun pa pala yung RAM niya. Nakabit pa. So, tatanggalin din natin yan. Yan, no? Yan. Handle with care lang mga idol para di makasira ng mga parts. So, next na natin yung inventory. Para hindi mawala yung mga parts ng computer natin habang tayo yung nag-assemble. Ilista lang natin yung lahat ng parts na natanggal natin. Pati yung kanilang mga specification, capacity, at branding. So, yan. Lista lang tayo dyan. Yan, power supply. Tapos yung graphic card na yan. Yan, tapos na. So, next man tayo sa cleaning parts na tayo. Siyempre, kailangan din natin i-maintenance yung PC natin, yung system unit. So, mga twice a month, no? Para hindi mag-accumulate yung dust. Siyempre, kailangan din natin linisin para di agad masira. Yan, no? Pag nalinis natin yung mga pin ng parts,
syempre pambura gagamitin natin para di ma-damage. Kasi yung ibang parts, mga paintbrush lang, mga brush, okay na yun. So yan na, tapos na tayo dun, nandito na tayo sa same game. So ano lang, vice versa lang, kung anong nahuli, yun yung unahin. So diba nahuli motherboard, syempre unahin natin yung motherboard naman. Yan, so i-screw lang natin siya. Yan. Yan, screw natin. So yan na, tamang i-screw lang tayo ng motherboard. Yan. Tapos, yan. Pagkatapos yan, next na natin yun. Yan, power supply. So, again, screw lang natin. Yan, kailangan nakahawa kayo dyan. Kasi kung hindi maglalak yung screw pag hindi nyo hinawakan. Yan. Yan, dapat tutulak yan para lumubog yung screw, mag-lock. So, tapos na natin yung power supply. Next na natin kabit yung graphic card. So, yun. Ganun lang kadali yun. Tapos natin kabit. Siyempre, i-screw din natin katapos para mag-lock. Ma-intact yung mga parts. Di magalaw-galaw. Yan. Screw lang tayo dyan. So yan, pagkatapos natin dun sa graphic card, next na natin yung RAM niya. So ganun lang kadali yun. Tulak lang natin para mag-lock. Next natin yung kanyang SSD. So yan, syempre ulit-ulit lang yan, panay screw lang tayo. Yan, so pagkatapos yung next natin yung mga wires natin, angle natin. So nandiyan yung 24 pin, then yung connector ng SSD, auxiliary. Yan, tapos yan mga front panel connectors. So kabit lang natin yun. Dapat tama yung kabit natin dyan, no? Kung paano natin nilis, ganun natin din babalik. So yun, ganun lang kadali yun mga bossing. Na isa-isa. Lahat na agad. So next natin yung SATA, yun, pang connect ng SSD. So ayun, ginoconnect natin yung
mga connectors ng power supply sa mga fan sa gilid ng system unit. Yan. Tamang connect lang tayo dyan mga idol. So yun, tapos na. Nakonect na natin lahat ng wires. So tamang screw lang tayo dyan. At yun, tapos na kayo sa pag-disassembly and assembly. So dito naman gagawin natin ang pagbabackup ng files na gamit yung command prompt. So saksak muna natin yung USB. So yan, backup ng sa CD o di kaya pag papasa ng files di paggawa ng install command prompt ng installer magkano format ng computer ay mag-install ng item ng gusto ng installer ng mga Windows. So yun. So, ayan, pagkatapos natin gawin yung mga steps, shutdown natin yung computer natin. So, ayan, nirestart na natin. Pagkabukas natin, syempre, pipinta tayo ng mga key. Specific key F9, delete, depende sa inyong computer para mag-boot yung ating computer. So, yan. Pagkatapos yung lahat ng steps na nagawa nyo, mapapunta na tayo dyan sa Windows. So, piliin lang natin yung mga tamang settings. Philippines, English. So, agree lang natin. And dito tayo mag-DTS fragmenting. So, ayusin lang na natin yung mga yan. Yan. So, ayan antayin lang natin yan mag-install, So, medyo matagal yan, Yun, bilis lang. So, ayan, restart na. So, ayun pag nag-boot na yung ating computer, dyan na natin yung mga custom settings natin pagsa-setup natin ng ating computer. Ayan.
So, ayun no, lalagyan lang natin ng password na yung mga computer natin. Gawa tayo ng account. So, ayun. Tapos na po ang ating COC1. Dun lang. Yan. Tapos, yun na. Yan, di na po yan. Natin hintayin yan. So, yun lang magbubot na po yun pagkatapos niyan. So, doon lang po yun nagtatapos. Maraming salamat po panonood ng COC1.